Marami na naman ang hindi matutuwa sa balitang ito. Paano ba naman kasi posible magbigyan ng Department of Trade and Industry o DTI ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturers ng mga pangunahing bilihin ngayong buwan ng Enero? Ano naman kaya masasabi ng mga mamimili tungkol dito? Alamin yan sa balita ni Sheena Torno. Ilang pakete na lamang ng mumurahing noodles ang binili ni Ronald Almonte sa isang supermarket na ito umaga ng Biyernes. Kailangan daw kasi niyang pagkasahin ang perang dala, lalo't may iba pa siyang bibilhin na kakailanganin nila sa araw-araw. Talagang mahirap. Mag-a-adjust na lang kami. Kasi ito yung mga isa sa mga pinakamura. Sabi ni Ronald, hirap siyang pagkasahin ang kakarampot niyang budget. Halos lahat na yata ng bagay ay patuloy ang pagtaas ng presyo, kabilang na ang tubig, kuryente at gasolina. Sa gitna ng araw na nagpapatuloy na inflation at mga isyong kinakaharap ng bansa, bakit nga ba hindi sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para ibsan ang pagsirit sa presyo ng mga bilihin? Dagdag pasanin ngayon sa mga consumer ang hirit ngayon ng mga manufacturers ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty na taas presyo na posibleng aprubahan ng DTI ngayong buwan. Bukod sa mga produktong tinapay, humiling din ang ilang manufacturers ng sardinas, noodles, gatas, kape, bottled water ng taas presyo. Itong mga manufacturers, meron din silang mga employees, meron din silang mga benefits na binibigay. So we also have to understand yung side nila. If ever magkaka-price increase, always less than 5%. We should come up with something by the end of this month. Actually, anytime now. Oras nga na mangyari yan, sabi ni Ronald, tiyak na mahihirapan raw siya. Lalo't ang mga nabanggit na produkto ay karaniwang takbuhan ng mga kababayan sa panahon ng gipitan. Yung binibili mo, halimbawa dalawa, gagawin mo na lang isa, ganon, para lang makasurvive. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.